Alam natin na ang Ripple laban sa SEC ay isa sa pinakamahaba at pinakamainit na legal na labanan sa crypto dito po sa mundo ng crypto. Matagal na po itong bumabagabag sa mga XRP investors at traders. At ngayon ay tila malapit na itong magkaroon ng resolusyon. Pero ano nga ba ang posibleng kahihinatnan ng kasong ito? May 5 posibleng senaryo na inilatag ng mga eksperto at ang may pinakamataas na posibilidad ay ang SEC ay tuluyang umatras sa kanilang apela. At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat posibleng resulta, ang kanilang epekto kay Ripple at XRP at syempre kung paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba. Ayan, ano nga ba ang 5 posibleng kahihinatnan ng kaso? Ayan, ayon po sa All Things XRP, yan, isa po siyang eksperto at taga-suporta ng XRP, ay meron pong 5 posibleng resulta ang Ripple versus SEC case. Kaya yan, umpisahan po natin sa pinakauna. Ayan. Ang pinakauna ay aatras daw ang SEC sa kanilang apela. Ayan. At meron daw po itong 35% na posibilidad na mangyayari ito. Yan, isa po sa pinakamalamang na mangyari ay ang pag-atras ng SEC sa kanilang apela, lalo na kung magkakaroon ng bagong liderato sa ahensya. Kung mangyari po ito ay mananatili ang naunang desisyon ni Judge Analisa Torres na nagpapataw ng $125 million na multa kay Ripple at ang pagbabawal sa institutional sales ng XRP. Ayan. Pangalawa ay babaan ang multa ng Ripple at meron po itong 30% chance na posibilidad. Ayan, ang pangalawang posibleng mangyari ay ang negosasyon ng Ripple upang mapababa ang kanilang multa mula $125 million patungong $75 million. Sa senaryong ito, maaring manatili pa rin ang injunction laban sa institutional sales, kaya't hindi pa rin ganap na panalo para kay Ripple. Ayan. Pangatlo ay maaari pong ma-overturn ang desisyon ni Judge Torres. Ayan, yan naman po ay nasa 20%. Ayan, 20% naman po ang posibilidad na mangyari ito. Ayan. At ayan, sa senaryong ito ay bagamat hindi po malaki ang tsansa, ay may posibilidad po na maibasura ang naunang ruling at ituring na security sa XRP base sa Howey test. Kung mangyari po ito ay maaring tumaas ang multa ng Ripple ng higit pa sa $500 million at maaring lumawak pa ang injunction laban kay XRP. Ayan, pang-apat ay mananatili ang multa pero matatanggal ang injunction. Yan naman po ay nasa 25% na posibilidad na maaring mangyari. Sa senaryong ito ay babayaran pa rin ng Ripple ang multa pero maaari po nilang kumbinsihin ang korte na alisin ang injunction upang muli nilang maibenta ang XRP sa mga institutional investors. Ito ay isang malaking hakbang para kay Ripple dahil mas magiging malaya sila sa pagninegosyo. Ayan, at ang panglima. Yan, panghuli at ang panglima ay tuluyan pong isasara ng SEC ang kaso laban kay Ripple. At meron lamang po itong 15% chance na posibleng mangyari. Ito po ang pinakamainit na tsansa pero hindi imposibleng mangyari. Sa ilalim ng isang deregulatory shift, maaring umatras po ang SEC, alisin ang multa at tanggalin ang injunction. Pero dahil nangangailangan po ito ng court approval, mahirap po itong makamit. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto nito kay Ripple at XRP?
Ano man ang maging resulta ng kaso, tiyak na may epekto ito sa market na XRP. Kung umatras po ang SEC o bumaba ang multa, maaaring tumaas ang presyo ng XRP dahil sa magiging positibo ang pananaw ng mga investors. Pero kung tataas ang multa o mas titindi ang regulasyon, maaaring bumagsak ang presyo nito. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga XRP traders at investors. Yan, para sa atin na nagtitrade or nag-i-invest kay XRP, malaga pong bantayan ang kasong ito. Kung magiging paborable kay XRP ang resulta, maaring tumaas po ang halaga ni XRP. Kaya posible pong magandang oportunidad ito para sa mga long-term holders. Pero hindi po paborable ang pero kung hindi po paborable ang ruling, maaring magkaroon po ng market crash o panic selling. Kaya't mahalaga po ang tamang risk management at diversification ng portfolio. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay wala pong kasiguraduhan kung ano ang magiging desisyon sa kaso. Pero kung ikaw po ay isang XRP holder, mahalagang manatiling updated at saka magkaroon po ng tamang strategy. Kung naniniwala ka po sa long-term potential ni Ripple, maaring worth it ang pag-hold. Pero kung gusto mong magbawas ng risk, maaari mong isaalang-alang ang profit taking habang hindi pa sigurado ang hinaharap ng kaso. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.